Sa naging resulta ng nagdaang eleksyon, sa tingin niyo po ba makakaapekto ito dito sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kasi nga, pumasok itong si Senator Kiko at si Senator Bam. Plus sa Akbayan, which is nandoon si Chal Jokno at saka sa ML Party List kung saan si dating Senator Laila de Lima. Etong impeachment trial na mangyayari ngayong June, balitang-balita na kasi, makakaapekto ba ito? Big factor ba itong naging result ng eleksyon sa mga senador na nakapasok? Kung magiging malaking factor, I think malaki. No, pero again, a month ago merong nag-interview sa akin in relation to that question. Ako, medyo na-persi ko na eh. Sabi ko, ngayon lang linggo lumabas itong balitang ito na tinanggap na former Senator De Lima at saka ni Attorney Sel ang pagiging prosecutor panel. Pero last month nakita ko na ito. Nakita ko na merong mga hindi makakapasok o merong mga gagraduate. Let's say for example, one congressman who ran for governor, definitely hindi na siya magiging congressman. Sabi ko, may ipapasok at may ipapasok na alam mo na yun, matindi sa larangan ng batas. Attorney Shell, although I don't like Attorney Shell, pero let's give due what is due to man. Magaling. De Lima also. I don't like Senator De Lima, pero magaling. No, pumabor ito. Karamihan sa mga nakapasok ay pumapabor sa impeachment trial ni Vice President Sara. Subalit, syempre sa mga nakaraang mga senador, ay marami pa rin kaalyado natitira at tatlo nga itong galing sa PDP. Ano nakita nyo na mangyayari dito sa impeachment trial? Would it be in favor of Vice President Sara Duterte or dito sa panawagan nila na alisin siya sa pwesto? Nakikita ko din yung iba't ibang klase ng pananaw. Pero ito, sarili kong pananaw, sarili kong opinion. Mahihirapan ang ating Vice Presidente for acquittal, makakuha ng 9 votes in favor for her. I think mahihirapan siya makakuha ng 9 senators. But still, napakahirap sabihin sa ganitong kaaga. Kasi yan ay depende pa rin sa magiging takbo. Dahil unang-una yan ay live telecast. Hindi natin alam kung paano magiging takbo niyan. Kung magaling ang mga prosecutors, definitely kahit ikaw ay pabor or anti kay BP Sara, tatansyahin din ng mga senator. Whether we like it or not, this is a political issue. And in the context of those judges, ang ating mga senators, we should be reminded also na titingnan nila yung kanilang political career. Titingnan nila yung pulso ng tao, titingnan nila yung bigat ng mga paratang, at titingnan nila, higit sa lahat, kung ito ba ay merong epekto sa kanila for 2028 or beyond. So yun sir, sa tingin nyo, sino po ba ang mananalo sa mangyayaring impeachment trial nito? Would it be BP Sara or would it be prosecution or etong taong bayan? Sino po ba yung mananalo sa impeachment trial nito? Itong impeachment na to walang talo dito kundi taong bayan. Kasi una-una, pera natin yung ginagastos nila. Pangalawa, kung makikita natin sa naging takbo sa Kongreso, both lower and upper house, sa mga sagot ng ating BP Sara, I think may hirapan si BP Sara for, alam mo yun, big, sure acquittal. I doubt. Kasi sa isa sa mga interview, if you will compare President Duterte and BP Sara, makikita mo din na napakalaki din ng difference din ng dalawa. Both verbatim, articulate, makikita mo si President Duterte, walang kopya yan, tuloy-tuloy. Which BP Sara, though magaling, though matalino, though I love yung alam mo yon, yung pagiging totoo niya, things like that. Pero in the context of public speaking, in the context of addressing issues, in the context of addressing the public funds, kung ano nangyari doon sa millions of pesos, I think hindi niya
masagot ng direkta. Hindi niya kayang sagot. So tingin ko mahihirapan ang ating Vice Presidente for a big sure win for acquittal. Medyo mabigat. So Prof, big loss din po ba sa kampo ni BP Sara yung pagkawala ngayon, no? Itong sa panahon na ito, wala sa tabi niya yung tatay niya, which is ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakaapekto ba ito sa mangyayaring impeachment? Dahil ngayon, alam naman natin, nandoon siya, nakapiit, no, sa dahig. Whether nandito si dating Pangulong Duterte or wala, I don't think na mayroong epekto. Kasi kung makikita natin, admittedly from the statement of BP Sara also, ngayon lang sila nagbate. Itong nandoon na ang ating Pangulo. So, I think wala masyadong epekto. I think malaki pa ang epekto sa mga abogadong makukuha niya ngayon at kung sino-sino yung mga aanib sa kanya sa laban na ito. Maganda ang naging takbo nilang dalawa. I voted for them, I believe in them. Pero sa nangyari na scenario na meron sa kanilang dalawa, ang isang pinakamalaki sa pananaw ko, no? Ang isa sa pinakamalaking mali ni BP Sara is yung hindi niya na-control yung emotion niya. At meron silang blind spot. The Duterte has still a blind spot, no? Kasi they are not in power. They are not in control. So, dapat tinayaan nila si Pangulong Bongbong Marcos to run on his own. Merong mga differences, dapat tinayaan niya na yun. At yung pinakamalaki na hindi naging maganda for her part, nakita ng sambayan ng Pilipino yun. And many agree, whether in favor sa kanya ang tao, whether hindi favor sa kanya ang tao, marami ang nagsasabi, hindi maganda yung ginawa niyang pagmumura sa ating Pangulo, pagbabanta sa ating Pangulo, at higit lalo, hindi maganda na hindi niya nasagot ng tama yung mga ipinaparatang sa kanya. Kaya itong darating na impeachment trial is a very interesting one. And hopefully, ang prayer ko magkaroon ng closure kung saan panalo ang taong bayan. So yun, maraming salamat po sa iyo, sir, at pagpalain ka po ng Panginoon. Thank you so much, sir. Thank you for this interview sa uulitin. God bless us all.